So it's Chinese New Year today, February 17, and I said, okay, I actually want to talk about what the theme of the year is. Kasi sabi nga sa Chinese, di ba, sa kanila, Year of the Horse daw itong 2026. So ako, iniisip ko, for me, ano tong year na to kaya? Or ano kaya yung theme ng taon na to? Ano yung madideclare ko na Year of Blank itong taon na to? At honestly, sabi ko nga, nandito dapat nakaka-proud. Pero parang feeling ko, Year of Jonah, yung theme. Na parang pakiramdam ko, I'm still trying to run away from what the Lord is telling me to do. Feeling ko, tumatakas pa rin ako. Parang horse lang din. Tumatakbo siya, pero hindi papalapit, pero papalayo sa mga bagay na alam kong sinasabi ni Lord na gawin ko or puntahan ko. So context, bakit ko nasasabi na para akong Year of Jonah, na by the way, nire-review ko ha, na by the way, ayoko na i-declare na yun talaga yung year ko kasi ibig sabihin disobedient ako or unwilling. But I want this year to be a year of obedience. In fact, nag-attend ako ng IDC noong January, Intentional Discipleship Conference. Tama ba yun? Sa CCF, and ang topic brokenness. At meron doon sa gitna na parang cross, na broken cross. Tapos parang isusulat mo kung ano yung gusto mong i-break sa'yo ni Lord. Ano yung parang area of your life that you need to be broken. Na gusto mong basagin ni Lord, parang ganon. At sinulat ko doon, I'd want to stop being a Jonah. Kasi feeling ko talaga para akong siya in terms of running away from what He wants me to do. So, context ulit, bakit ko, ano ba yung mga nire-run away from ko? Na parang, alam nyo guys yung feeling na nag-serve na kayo ng matagal sa ministry. Ay naman na matagal, baka nakakahiya naman sa mga totoong matagal na sa ministry, no? Pero parang I feel like I have served the Lord since I was young. Parang I was already a worship leader when I was 14, and I felt like I never stopped serving Him since then. I've always been active in different ministries, etc., etc. So, maaga ako na-expose sa church at maaga rin akong na-expose sa church hurts. And I feel like I think may double pain when you go through pain inside the church. Kasi parang feeling ko, it's something that you wouldn't expect to feel pain. Kasi parang usually church is a sanctuary, it's your safe space, kanyan, it's a place to heal. And yet, you would still experience betrayal or, I don't know, things that would hurt you and wound you deeply. And yun nga, narealize ko na mas masakit palang masaktan ng kapwa mo Kristiyano. Kasi maraming layers na parang feeling mo na betray ka as a Christian, na betray ka. So parang gano'n. So anyway, so bottom line, feeling ko throughout my years, so 34 na ako ngayon, no? I started when I was 14 officially. Feeling ko mga 14 ako talaga nag-full blast in ministry. So parang 20 years na rin ako in the ministry. And feeling ko umabot ako sa point na I was suffering na feeling ko hindi ko kasalanan. Kasi parang iba yung nag-suffer ka kasi may ginawa ka, ganon. Pero feeling ko may mga or marami akong naranasan na pain na feeling ko wala akong kasalanan. Yung ganon. Na kinukwento ko nga, medyo pangit yung analogy ko kasi sobrang undeserving ko to be compared with Jesus. Pero parang pag iniisip ko, Lord, alam mo, na-imagine ko ikaw noon na parang wala kang ginagawang masama but people were, beating Him up and mocking Him, ridiculing Him, and to the point that kinrucify siya, parang gano'n. Parang sinasabi ko rin, Lord, alam mo, feeling ko, parang na-crucify na ako, gano'n level. Na feeling ko, ang dami ko na masyadong na-experience na pain in my Christian walk. Na feeling ko to the point na na-crucify ako, gano'ng level.
Pero syempre relative yan ha, kasi yung iba mas mataas yung tolerance. Siguro sabihin nila sa akin, walang-wala yung mga pinagdaanan ko sa pinagdaanan nila. Pwede rin yung iba na mas mababa yung tolerance sa akin. Talagang sabi nila, sobrang hirap ng pinagdaanan ko. Pero syempre, hindi ko naman didetalye kung ano yung pinagdaanan ko sa ministry or sa church life or as a Christian. Pero, ang feeling ko lang, nung sumagad yung pain or lahat ng sakit na naranasan ko, feeling ko na-crucify ako at nakita ng maraming tao yon. At dahil nakita ng maraming tao yon, naging understandable kung bakit nawala ako. Or parang naging understandable kung bakit kailangan ko magpahinga. Kung bakit kailangan kong tumahimik or parang yun, after ng crucifixion, di ba nilagay naman si Jesus sa tomb? Kasi nga namatay naman talaga siya. Ang problema, nung namatay ako or nagstay ako sa tomb or parang isipin mo na lang nag-rehab ako or nagstay ako sa isang isolated place, may parts doon na na-enjoy ko. May parts doon na sobrang na-feel ko na ang dali pala ng life outside the church. Hindi man outside the church, kasi nag-church pa rin ako, pero parang outside the ministry or outside becoming too active and too involved in all of the church ganaps. Alam mo yun? Parang there's part of it na ang chill. Attendee ka lang, wala kang masyadong iisipin, wala kang gagawin. Ang convenient. Ang komportable, hindi mag-serve. So, nagdilema ako dahil dun sa tomb, no? Dun sa time of resting, dun sa time of pausing and taking a break from everything. The Lord healed me. And grateful ako kasi hinil ako ni Lord. Grateful ako na na-uproot yung mga bitter roots from my heart. Grateful ako na nag-heal ako. Nag-heal ako, basically. Sabi ko pang, anyway, so, nag-heal ako, basically. Pero, ang difference ay, nung na-heal na ako sa loob ng tomb, kumbaga nag-resurrect ako, parang I was telling the Lord na, Lord, pwede ba dito na lang ako sa tomb? Pwede ba wag mo na lang ipagkalat? Or pwede ba wag mo na lang sabihin na na-resurrect ako para hindi na ako magsaserve ulit? Or hindi na ako ma-expose ulit? Or hindi na ako babalik? Parang ganon. Yun. I think yun. And parang going back sa story ni Jonah, na parang nung kinain siya ng big fish kasi nga ayaw niya pumunta sa Nineveh or ayaw niya puntahan yung pinapagawa sa kanya ni Lord. Siguro andun ako sa loob ng tiyan. Similar naman yun, di ba? Nandun siya sa loob ng tiyan ng fish while he was inside that tummy. He was alone with God. He was talking to God. And ganoon din yung pakiramdam sa loob ng tomb. Parang you are just alone with God. And I don't feel sinful. Parang I feel pure that I am just with the Lord because I feel like whenever I am surrounded with more people, the more I am prone to sin, the more I am prone to hurt, the more I am prone to do things. Alam mo yun? So, parang kung ako si Jonah, nandun ako sa loob ng siya ng isda at sinasabi ko kay Lord, Lord, pwede bang wag mo muna akong iluwa? Parang dito muna tayong dalawa. Tayong dalawa lang. Kasi pag tayong dalawa lang, hindi masakit. Ganon. Pag tayong dalawa lang, walang hanash, walang issue, walang hassle. Tayong dalawa lang. Mahal kita, mahal mo ko, anong problema? Ganon. So ganun yung parang prayer ko na, Lord, pwede bang, can I stay longer inside the tomb? Or can I stay longer inside the belly of the fish? Pero, paulit-ulit din akong nare-rebuke na nung si Jesus, so tuloy natin yung kwento ni Jesus, no? Na-crucify siya, nag-resurrect siya. Tapos, nung na-resurrect siya, ano yung first thing na ginawa niya?
when Jesus resurrected, the first thing that he did was he showed up to his disciples and prepared breakfast for them. Parang, in my mind, grabe Lord, no? Yung mga disciples mo, iniwan ka nila. Tsaka binitray ka nila, dininay ka nila. Parang, feeling ko kung ako si Jesus, pagka-resurrect ko, pupuntahan ko lahat ng mga nag-mock sa akin. Tapos sabihin ko, oh, huyo kayo guys. Parang, grabe kayo. Or susumbatan ko sila, diba? Na parang, grabe after all. Yung ganon. But Jesus, yung example niya, after niya mag-resurrect, walang ganon. Walang kahit anong bakas ng galit, sama ng loob. In fact, the first thing that he did was to show himself to the very people who hurt him and wounded him and served them. Nag-prepare siya ng breakfast by the seashore, di ba? And he said, come have breakfast. So, sabi ko nga kay Lord, ang hirap na may gano'n siyang example. Kasi mawawalan ka talaga ng rason para wala ka ng excuses. Kasi talagang dinemonstrate niya kung paano siya nagmamahal. At lagi nating nababasa na, love as I have loved you. Na parang hindi ka magmahal kung paano si Trish. Or hindi ka magmahal kung paano yung deserve niya. Or wag kang magmahal kung ano lang yung nararapat. Para fair lang. Ang boundaries. Pero the Lord said, na love as I have loved you. At pag iniisip mo kung paano ka minahal ng Diyos, parang kahit after natin siya saktan, kinabukasan, andyan ulit siya. Serve niya ulit tayo. Kasi mahal niya pa rin tayo. Sobrang hirap. And then, yung conversation nila ni Peter nung breakfast na yon. Imagine si Peter yung nag-deny sa kanya 3 times, diba? Bago nag-crow yung rooster. Parang imagine yung guilt na nararamdaman ni Peter, yung shame na nararamdaman niya. Kasi parang, Lord, sorry. Parang sorry, hindi kita napanindigan, or sorry, hindi kita napagtanggol, or sorry, dininay kita. Imagine, nagpakita si Jesus sa kanya. To restore him and para sabihin sa kanya, okay tayo. Wala tayong problema. Mahal pa din kita. Parang grabe yung reassurance. But that's even a whole topic on its own. Pero yung conversation nila that morning during breakfast was, Peter, do you love me? Mahal mo ba ako? Yes, Lord, mahal kita. Peter, do you love me? Mahal mo ba ako? Yes, Lord, mahal kita. Peter, do you love me? Mahal mo ba ako? Yes, Lord, mahal kita. Then tend my sheep. Then, huwag mong pabayaan itong mga tao. And every time I listen to that or I read that, I always tell the Lord, na Lord, alam mo, mahal talaga kita eh. Parang, sa totoo, parang in my heart, it's undeniable. Parang Peter, nung sinabi niya na hindi kita ikakatatwa, hindi kita i-deny. Parang ganun yung confidence ko sa pagmamahal ko kay Lord. Na parang, Lord, mahal talaga kita. Like, sure ako, ganun. Kaso, nilagyan ni Lord ng qualifier dun sa verse na yon na, if you love me, tend my sheep. Kung talagang mahal mo ko, gawin mo to. Gagawin mo yung mga bagay na alam mong magpapasaya sa akin. Gagawin mo yung mga bagay na alam mo gusto kong gawin kasi mahal mo ko. So parang sinasabi ko kay Lord, na Lord, alam mo, parang nilagyan mo pa kasi ng qualifier so hindi tuloy ako pumapasa. Every time sinasabi kong mahal kita dahil nilagyan mo ng qualifier na kung mahal mo ko, ginagawa mo to, baka hindi nga kita mahal. Yung ganon. So naglalaban yun sa puso ko. Kaya this year, I feel is nagre-wrestle pa din yung heart ko like Jonah. But I am praying that this year won't end like how he disobeyed, but mag-end siya with a willing heart. Na Lord, gusto ko gawin yung gusto mo. Gusto ko gawin lahat ng mga bagay na magpapasaya sa'yo. Mga bagay na gusto mong gawin. Magkaroon ako ng delight in doing the things that you want to do. And lastly, I want to share na feeling ko, lahat ng trauma ko sa buhay,
Ngayon na nag-recover ako, nag-heal ako, pakiramdam ko binabalik ako ni Lord dun sa very things or very places kung saan ako na-wound, kung saan ako nasaktan, kung saan ako nag-withdraw, kung saan ako tumigil at umalis at nagmukmok, gano'n. Na parang, kung ililista ko lahat ng places na may sugat ako, feeling ko binabalik ako ni Lord isa-isa dun sa places na yon. Hindi para i-refresh yung sugat, hindi para i-wound ako ulit, kundi dahil feeling ko sinasabi sa akin ni Lord na you left too soon, na the battle was not supposed to end with a wound, but with a victory. Na if you stayed longer during that time, you would have seen kung paano kita itatriumph, kung paano kita ipagtatanggol, or kung paano ko to i-win over. Kasi nga, parang we know that every battle, the victory is ours, for the victor is with us. Na parang feeling ko ngayon, nilalagay ako ni Lord ulit din sa places na inalisan ko kasi nasugatan ako. Kasi gusto niyang makita ko na tapusin mo yung battle. Panoorin mo kung paano to mag-end. Kasi hindi to mag-end sa sugat lang. Mag-end to sa victory kasi nandito ako. Sasamahan kita. Ipapanalo natin to. So, I pray that this year may be a year of obedience. And I pray that this year, tapusin natin yung battle. Kasi may battle naman talaga. And syempre, pag battle, magkakasugatan tayo doon. Kasi battle yun eh. May wounds talaga doon, may blood talaga doon. Pero I pray na tapusin natin. Kasi for as long as it's the battle with God, then victory is with us. Dahil the victor is always fighting with us and for us. And I'm preaching to myself too. Pinapaalala ko rin to sa sarili ko to go back to the battlefield and witness the salvation of the Lord. So I don't know kung ano tong taon na to for you. I don't know kung anong theme ng iyong spiritual journey. But I pray na parehas tayo mag-finish well every day for 365 days for this year. And declare the goodness of the Lord over our lives, over and over, hanggang sa marindi yung kaaway. I pray that may we always cling sa kabutihan ng Diyos that will sustain us every day. So yun, I pray na hindi talaga to maging year of Jonah for us. At hindi parang horse that we are running away from the Lord and from everything that He wants us to do. But instead, we would run towards Him and towards the things that He said we would pursue. Kasi lahat naman ng pinapapursue niya sa atin ay mabuti. At talaga, sana ma-practice natin yung loving the way He loves us. And the more we try to express that, the more we try to extend that to others, the more we realize how deep it is and how hard it is. So I pray for all of that. And I pray for all of you to really finish the battle, because the battle ends in victory, because the victor is with us. God bless you guys.